Mga kapatid, alalahanin natin ang panahon ni Noe. Nooy napakasama ng mundo, ang bawat tao ay nabubuhay sa kasalanan. Karahasan, kasakiman, at pagkalimot sa Diyos ang nangingibabaw. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang taong tumindig ng tapat, si Noe. Ang kanyang puso ay malinis sa harap ng Diyos, at siya'y sumunod sa lahat ng kanyang utos. Pinagawa siya ng Panginoon ng malaking barko, tanda ng paghahanda sa hatol na darating. Habang ginagawa niya ito, siya'y kinukutya, pinagtatawanan, at hindi pinaniniwalaan. Subalit hindi siya nagpadala sa tukso ng mundo, sapagkat higit niyang pinili ang kalooban ng Diyos. At dumating ang araw ng baha. Bumuhos ang ulan at nilamon ng tubig ang lahat ng hindi nakinig. Ang mga nagmatigas, ang mga tumangging magsisi, sila'y napahamak. Ngunit si Noe at ang kanyang sambahayan ay naligtas, sapagkat sila'y sumunod. Ganyan din ngayon. Maraming tao ang nabubuhay sa kasalanan, ang iba'y umiibig sa yaman, ang iba'y alipin ng bisyo, ang iba'y nilalamon ng kapalaluan. Marami ang tumatalikod sa Diyos at mas pinipili ang kalayawan ng sanlibutan. Subalit huwag nating kalimutan, gaya ng mga araw ni Noe, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao. Mateo Kapitulo 24 versikulo 37. Kaya't ang mananatili sa kasamaan ay tiyak na haantong sa kapahamakan, ngunit ang tatalikod sa pagkakasala, magsisisi, at susunod sa Panginoon ay makakatagpo ng buhay na walang hanggan. Tulad ni Noe, tayo'y tinatawag ding gumawa ng barko ng pananampalataya, isang matibay na pagsunod sa Diyos upang tayo'y maligtas sa darating na hatol. Mga kapatid, huwag tayong tumulad sa mga taong nagbulag-bulagan noon. Ang pagsunod kay Kristo ang ating arko ng kaligtasan. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay hindi ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 9.